Ilang mga netizen ang isinisisi ang maluwag na pagpapalakad ng peace and order sa bansa sa Pilipinas. Ito ay matapos na naman magkaroon ng kaso ng tanim bala sa airport. Mula sa naging kwento ni Ma'am Ruth. Viral ngayon ang video na ibinahagi ng 69 anyos na si Ruth Abel kung saan muntika na silang mabiktima ng laglag bala modus. Kwento ni Ruth, nagmamadali na sila upang makaabot sa kanilang flight papuntang Vietnam. Nang lumapit ang ilang personnel or security personnel sa kanila at sabihing may nakitang anting-anting, bala o basyo sa kanilang bag. Nung una ay inakala pa nila na nagpaprank lamang ang mga ito dahil nakatawa pa nga umano ang mga personnel. Biglang may lumapit na babae galing sa security sa NAIA at nagsabing, "Ma'am, excuse me po, may nakita po kasi kaming anting-anting sa bagahe nyo." Inunguso niya yung maleta ko. Mabilis naman ang sagot ko, "Ano yun? Anong anting-anting?" At ang sabi niya, "Basyo," patawa-tawa pa. Akala namin nagpaprank lang kasi napaka-casual na pagkakasabi nila. Kwento naman ni Madam Ruth. At ang sabihin niya umano na i-check ang kanyang bag ay tumanggi ang mga ito at gusto pa umano ng mga ito na sa ibang lugar ipacheck ang kanyang bag. Ang sabi ko sa kanya, wala akong alam sa basyo at kung gusto niyang i-check na niya yon, doon mismo kung asan kami boarding gate kasi paalis na at baka maiwan kami ng eroplano. Agad niyang sinabi na, "Ma'am, kailangan po nating i-check doon, may tinuturo siya sa malayo, kailangan niyo pong sumama sa amin." Ngunit hindi umano siya pumayag at nang matigas ang kanyang anak. "Hindi ako pumayag dahil nag-start na nga ang boarding ng flight namin. Sinabi ng anak ko kung may nakita kong i-check nyo. I-check nyo dito, hindi na kami babalik doon sa haba ng tinakbo namin at senior ang nanay ko," sabi ng aking anak. "Nagmamatikas naman kami, ipilit nilang idinidelay ang pag-alis namin na kesyo tatawagin daw ang supervisor para malaman paano gagawin. Sobrang tagal at 6 na minuto na lang ang alis ng eroplano. Halos mahimatay ako sa galit at nerbyo sa sinabi nila at pagmamakaawa na ako na i-check na nila ang bag, pero pinilit pa ding ipapaantay ang supervisor. Nang dumating ang supervisor, sabi nung unang kumausap sa akin sa supervisor niya, "Ma'am, dito po nila pinapacheck." Itinuro niyang maleta ko, ako naman bubuksan ko na, sabay sabi ng supervisor, "Hindi naman dyan eh, sa handbag po nakita." Ang sagot ng isa ay, "Hindi ba dyan?" Tumatawa ang babae, sabi ng supervisor, "Oo." Tapos may pinakita silang bag na may picture ng x-ray at doon ay may nakalagay na susi. Doon na sila nagtaka dahil wala namang susi ang kanyang handbag. "Sa pagkakaalam ko, wala naman laman ang bag ko ng mga susi gayang nasa picture na ipinapakita nila sa akin. Nagtataka na ako ba't hindi consistent ang sinasabi nila at hindi nagtutugma. Pinakita namin sa kanila ang laman ng bag at halos itaob na ng anak ko ang bag ko para lang mapakita na wala namang akong bitbit na kontrabando o anuman na pinagbabawal na bitbitin. Ngunit nang wala umano makitang bala sa kanyang bag, ay mabilis na nagtalikuran ng mga security personnel at tinakpan ang mga name ng tag nito. Nakita nila na naka-video sila at sa halip umano na mag-sorry ang mga ito, ay tinawanan pa sila nang sabihin lang isusumbong nila ito kay Tulfo. Pilit nilang sinasabi na bawal mag-video pero dahil bawal din niyang ginagawa nila, bigla na lang silang nagtalikuran na para bang walang halaga ang nararamdaman ko at para bang hindi sila nakapwerwisyo ng tao. Tinakpan man nila ang kanilang name tag, nakuhanan namin ng video na patawa-tawa pa. Pero ayon sa kwento ay pinatalsik na raw ang nasabi nga pong mga personnel na naging sangkot dito. Well, ano ang sa inyo about dito? Sa ngayon ay nauuso na namang laglag bala sa airport. Ilang mga netizen ang nagsabi dahil yan sa maluwag na peace and order at hindi mahigpit, kaya naman marami na ngayon ang bumabalik sa likong daan. Ano mas sa inyo dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Showbiz Now.